Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Ang Balita Ngayon. Yung flood control hearing sa Kamara. Nako, si Congressman Joel Chua, isinisi niya sa administrasyong Duterte ang mga flood control anomalies ngayon. Namana lang daw ni PBBM ang mga problema sa flood control. Okay, basahin natin ha. Namana lang daw ni Junior. Tila hindi na nasorpreso ang publiko nang iginiit ng mga congressman ng ugat ng flood control scam ay mula pa noong administrasyon ni PRRD. As usual, sa unang pagdinig ng House Infra Committee, sinabi ni Manila Representative Joel Chua na ang mga anomalya ay may pinagmulan sa budget insertions noong panahon ni PRRD. Ito ang kanyang pahayag. Noong 2017 pa lang, nagsimula na maglabasan ang mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglalantad ng ilang libong proyektong delayed, depektibo o tuluyang hindi na ipapatupad na nagkakalaga ng daang-daang bilyong piso. Dagdag pa niya, iniulat ng PCIG, Philippine Center for Investigative Journalism. Ito, makakaliwa ito. Sinisira talaga si PRRD. Noong 2018, ang pagkakasangkot ng ilang malalaking kontratista at mismong House Appropriations Committee ang nakatuklas noong 2019 ng mga flood projects na isiningit na walang malinaw na batayan. Noong 2019 naman, mismong ito. At noong 2020, hindi na raw makapagkakaila ang kabulukan matapos aminin mismo ni PRRD na talamak ang ghost project sa bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito ay problemang namana, naipon at napabayaan at ngayon lumulutang na parang sugat na matagal nang hindi ginagawa. Ay, palakpakan natin si Congressman Joel Chua. Expected na yan. I-connect natin kay Titi Sara. Yung 19th Congress, siya yung palaging nag-iimbestiga, pinaparatangan ng kung ano si Titi Sara. Magkano lang yung pinaparatang? Yung may notice of disallowance, mga 75 million lang. Ito ngayon, sa kanila, trillions na. For this year alone, mga 545 billion. Anong Committee on Good Government na... Anyway, bahala na ang taong bayan. Kung sabi nila na namana nila kay PRRD, hindi ako naniniwala. Kasi ako, saksi ako ng kung gaano katino ang mga infrastructure projects panahon ni PRRD. Okay? Kaibigan ko mismo nagsabi na nung panahon ni PRRD mayroong yung kickbacks o commission hindi daw totally nawala. Ang inaalaw lang daw 5%. Pinakamalaki na paminsan-minsan lang may 10%. Kaya malaki yung pondong na ilalaan sa actual project. Kaya maraming standard projects na nagawa panahon ni PRRD. Ito, subscriber ko from na nagtatrabaho sa Israel, kailang taga Mountain Province. Noong kasagsagan ng bagyo sa Bicol last year, pinadalhan niya ako ng picture. Sa bayan nila, sabi niya, Kabsat, ito po ang bayan namin, delikado kami sa baha kung sa malaking ilog. Kaya lang, pasalamat kami, panahon ni PRRD, ginawa yung diki, matibay. Takot yung mga kontraktor na gagawa ng kalukuhan kasi hindi sila babayaran ni PRRD. So nakita ko yung picture, ang laki nga yung baha. Kaya lang, ang laki naman yung napakatibay yung diki. Kaya ligtas na ligtas ang bayan ngayon ng Mountain Province dahil sa magandang pagkagawa ng flood control project panahon ni PRRD. Okay. Kami sa aking farm sa Bukidnon, infra project din ito, hindi flood control, kailang kalsada. Ang gandang pagkagawa. Yung unang kontraktor pumasok
pangit ang pagkatrabaho niya, inireklamo lang ng mga tao. Itinawag sa 8888. Ako, inaksyonan agad. Tinanggal yung kontraktor na nagsimula. Walang bayad. Tapos may pumasok na panibagong kontraktor. Yun, ginawa. Maganda. Kaya lang, nung nagkaroon ng quality inspection, mayroong mga lugar, yung kalsada na papunta sa aming farm na substandard. Hindi sila babayaran ng Duterte administration. Kaya napilitan yung kontraktor, yung mga na hindi nakapasa sa quality test, yung mga substandard, giniba nila, binakbak, tapos sinimento ulit. Then, testing, pasado, yun. Saka na lang binayaran yung kontraktor. Meron ba? Tulay. Doon din sa amin, sa bundok. Pag testing, hindi pasado, hindi binayaran. Oh, wala, lugi yung kontraktor. Then pumasok ang panibagong kontraktor. Ginawa, maganda, yun, binayaran. Ganon ang style PRRD. Kaya hindi ako naniniwala ito. Paninira lang nila sa ating minamahal na Tatay Digong. Bahala ng taong bayan, basta the best president we ever had. Sasabihin ko yan sa aking mga anak ko, alam nila. At mga apo ko. Talagang sinasabi ko na tungkol kay PRRD. Lalo na yung ginawa nila na kinidnap sa dinala sa ICC nila. Pinapasa ko na sa next generation na itong ginawa ng administrasyon ito. Sabi ko, yung Marcos Sr., okay. Dahil nakapag-aral kaming mag-asawa dahil sa Marcos Sr. Itong Marcos Jr., the worst president we ever had. Wala nang tatalo pa. So, sige, sirain nyo lang aming Tatay Digong. Kailang ang taong bayan, bahala nang umusga kung sino ang mas mabuting presidente. Ang Tatay Digong namin ba o ang inyo ngayon? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.